Mga kababayan, mga katambay, kamusta po lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong likod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon. Maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Binanata na naman po, binira na naman mga tambay. At sinabi po ng isang Yusek mga tambay na ang Vice President daw po ay puro bakasyon na naman. Puro bakasyon na naman daw po mga tambay. At ibinabalik daw po yung sinabi po nila na puro batikos na ang Vice President ay sumasagot lamang sa mga pamumulitika nila. Ngayon, ibinalik naman po ngayon. Ang dapat daw pong manalamin ay ang Vice President. Hindi po sila mga katambay. Unbelievable. Ibang klase po. Itong mga tao na ito. Hindi pa po ito namumulitika mga kababayan ha. Pero mamaya kukomentohan po natin. Pakinggan po muna natin ang Yusek. Tama naman po na ang bawat tao, lalong-lalo na po ang public servant, ay dapat na nanalamin at ina-assess niya yung sarili niya kung siya ba'y nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. Alam po niya ang dapat na gawing trabaho at yan po ang pinag-uutos sa lahat ng public servants, lalong-lalo na po sa ilalim ng executive department. Ang utos sa amin ay magtrabaho. Iwasan ang pamumulitika. Nakita niyo naman po siguro, kanina lamang po ay pinasinayaan niya ang pagbibigay ng 387 na ambulances para sa mga LGUs natin. Nakita niyo na rin po kung paano siya tumulong na mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura. Pati na po ang mga mangingisda ay nakikinabang sa binibigay po na tulong at ayuda ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. Hindi po nag-aaksaya ng panahon ng ating Pangulo para tumulong sa taong bayan. Trabaho lamang po talaga ang nasa isip ng ating Pangulo. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulong, si Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? The Hague. Okay, at ang ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. So, yun lamang po. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Nakita niyo po mga tambay. Nakita niyo po ang sinabi po ng Yusek. Aksyon, aksyon, hindi daw po bakasyon. Vice President, ikukumpara mo sa Pangulo. Abogado po ito eh. Una-una, alam na alam niya po ang trabaho ng Pangulo. At alam niya rin po ang mandato ng Vice President. Di po ba? At isa pa, hindi po ba ito bobo, tanga at gago, di umano? Sino po ba'y pinupuntahan ng Vice President sa The Hague? Sige nga, magulang niya yon. Tatay niya. Di po ba? Hindi po ba nakakahiya? Nakakahiya po kasi yun eh, yung ginawa nila. Isang Vice President, ang tatay kinidnap. Pinatapon sa The Hague na wala ng jurisdiction ng Pilipinas. Wala na po tayo kapangyarihan dun eh. Sa Pilipinas. Pati ang Vice President, hindi niya kayang pauwi ng tatay niya. Ganun po katindi ang ginawa nitong gobyerno na ito sa Vice President. Vice President ka na ng Republika ng Pilipinas. Pero ang tatay mo, pinakidnap. Yan po lumalabas sa hearing eh. Sa investigasyon po ng Senado. Ang lumalabas po ay kidnapping dahil hindi nakakuha ng proseso ng batas. Hindi nakakuha ng sariling niyang due process ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Hindi siya nakatuntong sa korte ng Pilipinas bago siya dalhin sa The Hague. Di po ba? Saan po siya dinala? Hindi naman po sa korte eh. Sa kampo, sa Villamor Air Base. Doon po siya dinala. Nakita niyo po? Hindi po ba nagpapakabobo lang itong sinasabing bakasyon, yung sinasabing trabaho, hindi bakasyon? Itong tinatawag na garbage in, garbage out. Tatay niya yon. Naghahabilin na nga yung tatay niya. Di po ba naghahabilin na? Kung siya'y mamamatay na doon sa Hague,
sa dahid, sa ICC, wag na siyang iuwi ng bangkay. Iuwi na lang siya as in abo. Di po ba? Kaya nga nagpapakremate na nga kung siya iaabutan doon ang kanyang kamatayan ng dating Pangulong Duterte. Di po ba? Dahil hindi siya basta-basta makakauwi. Dahil nga ginigipit yata siya ng sarili nating gobyerno. Hindi kaya? Nakakahiya naman dito kay Yusek. Kung hindi nyo kinidnap, di umano, ang dating Pangulong Duterte, sa tingin nyo, pupunta ron ang Vice President ng madalas sa dahig? Sige nga, kahit sinong magulang, kahit sinong anak, mangyari yung ginawa na yan. Kidnapin mo ang iyong tatay. Di po ba? Napakasama ng ginawa mo sa magulang. Kidnapping ang lumalabas sa mga findings ng investigasyon. Hindi mo ba pupuntahan ng tatay mo na maraming sakit, may edad na, kinidnap pa, samantalang may judicial sa ating bansa, may korte, hindi mo malang hinilitis sa iyong bansa, hindi mo malang kinasuhan sa iyong bansa, basta-basta mo pinatapo na parang hayop. Di po ba? Ngayon lang kami nakakita na isang presidente na nagpatapon ng isang kapwa niya, dating presidente. Kapwa niya presidente, pinatapon mo. Ipinagkalulo mo sa isang banyaga na wala pang jurisdiction sa ating bansa. Hindi pa tayo nasasaklaw. Hindi tayo miyembro na. Nakita niyo po yung katarantaduhan nitong gobyerno na ito. Tapos ngayon, yung Vice President pa ang pupulaan nyo na panay ang bakasyon. Nasaan daw po ang Vice President? Puro daw po trabaho ang ginagawa ng Presidente. Trabaho niya nga yan eh. Ano po ba trabaho ng Presidente saka Vice President? Di po ba ang Vice President ang spare tire lang? At yung kanyang tinatrabaho, limitado lang. Kung ano ang trabaho lang ng Vice President, hanggang doon lang yon. Hindi niya pwede saklawan ang trabaho ng Presidente. Hindi po ba? Lahat ng problema ay ang magpapasa nito, ang magsusolusyon nito ay ang Presidente. Hindi ang Vice President. Vice President pa lang siya. Spare tire. Di po ba? Kaya nga history eh. History ang pagiging Vice President ni Vice President Sara Duterte. Kasi hindi siya baldado. Hindi lang siya yung nag-iintay na parang spare tire kung ano mangyari sa Pangulo. Nagtatrabaho siya kahit wala siya sa Pilipinas. Yung trabaho ng Office of the Vice President, continue. Hindi mo ba binabalita? Yusek, yung sinasabi mo nga, hindi ka namumulitika. Magmula nung umupo ka bilang Yusek, wala ka nang ginawa araw-araw kung hindi isama sa batikos at questionin mo ang mga Duterte. Hindi po ba pamumulitika yan? Kaya ka nga nasasabihan, Yusek, na ikaw raw po ay reyna, di umano ng fake news. Hindi po ba? Ikaw na raw po ang reyna, di umano ng fake news. Hindi mo pa nga natatapos yung problema mo nitong nakaraang pahayag mo na pinagmamalaki mo na yung 4,000 plus na clear na ng mga barangay sa Polvoron. Di po ba? At pinasinungalingan mo nga daw yan, sabi ni Eden Santos. Di po ba? Kikapal-kapal pa ng hawak mo, yung pala puro blanco. Hindi po ba kasinungalingan yung pandaraya? Hindi kaya? Wala naman yung mga barangay doon sa PIDEA kung ano, walang mga pangalan, yung mga cleared. Pinagmamalaki mo na. Di ba? Kaya tuloy nasasabihan kang garbage in, garbage out ng Vice President. Dahil yung lumalabas sa yung bibig ay puro basura, di umano. At pumapasok din sa yung bibig ay basura pa rin. Di ba? Kaya ka nasasabihan ng Vice President. At nasasabihan ka rin na pinsang buo ka ni Franz Castro. Bakit niya po nasasabi ni Vice President na pinsang buo siya ni Franz Castro? Kasi ugaling komunista, di umano. Ganon po yun eh. Kaya siya sinasabihan pinsan. Dahil ugaling komunista, di umano. Hindi po ba? Kaya dito po sa ginagawa po ni Yusek Claire, nagpapakabobo na lang po siya, nagpapakatanga.
ang Vice President, hindi baldado yan, nagtatrabaho yan kahit wala sa bansa. Hindi ba niya alam na ang offices, ang satellite offices ng Vice President ay buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao? Kung hindi nyo tinanggalan ng budget yan, napakaraming magagawa yan kung hindi nyo kinitil ang pondo niya. Di po ba? Pinupolitika nyo yun, tapos sasabihin nyo hindi kayo namumulitika? Puro trabaho lang ginagawa nyo. Kaya pala nakidnap ang kanyang tatay dahil hindi kayo namumulitika. Ang Pangulong Marcos, kailanman na hindi raw namumulitika. Puro trabaho lang daw po, puro trabaho. Kaya pala bagsak ang ekonomiya natin. Ayon mismo sa World Bank, matatagalan pa tayong makabawi sa pagkakalugmok at pagkakabagsak. Baon pa tayo sa utang dahil napakagaling po, nagtatrabaho po ng magaling. Trabaho po ng trabaho ang presidente. Kaya nga po tayo naghihikahos. Di po ba? Kaya nga po ang programa nila puro ayuda eh. Puro ayuda kasi nga wala silang malaking mga programa. Dinadaan lang tayo sa ayuda. Di po ba? At napakarami nyo pong issue ng korupsyon. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, yang maniniwala na lang po rito, mga bobo. Bobo na lang po ang maniniwala na sasabihin hindi namumulitika ang gobyerno. Hindi namumulitika ang administrasyon ng binagoong ng Pilipinas. Bobo at tanga na lang ang maniniwala rito pagka dito po sa mga nagsasalita, katulad po ng tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Na hindi sila namumulitika at kinukutsa pa at parang minamalit pa na puro daw po bakasyon ang ginagawa ng Vice President. Unbelievable. Subukan mo ipatapon ng gobyerno ang magulang mo kung buhay pa ang mga magulang mo, Yusek. Subukan mo. At huwag mong pupuntahan. Baka masabihan ka nagbabakasyon ka lang. Huwag naman sana ipatapon ka. At huwag din sanang ipatapon ng mga magulang mo kung ito'y buhay pa. Ipatapon din. At huwag mong pupuntahan. Baka masabihan din yung sinasabi ko nga na nagbabakasyon ka dahil nahandong ka sa tatay mo na pinatapon, kidnapping pa ginawa. Pinagkaisahan, pinagplanuhan, pinagkalulo. Kaya nga po natatawag na Judas, taksil ng bayan ang amo mo. Hindi ba? Yan ang tinatawag ng mga Pilipino ngayon. Judas, taksil ng bayan, lalo-lalo naging Judas sa isang dating Pangulong Duterte. Di ba yan ang tawag? Yan ang bansag ngayon, ang pagiging Judas. Dahil may sarili tayong judicial, hindi mo malang nilitis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa, sa ating hukuman. May Korte Suprema pa tayo. Hindi po ba? Doon mo pa pinadala sa wala na, hindi na tayo nasasakop. Kaya nga yan ang pinag-uusapan sa ICC ngayon. Yung jurisdiction. Kung may jurisdiction ba sila sa Pilipinas at dapat ba nilang litisin ang dating Pangulong Duterte dahil hindi ka nasasakop nila. Hindi po ba? Kasi takot na takot po sila. Takot na takot po kasi yan eh. Lalong-lalo na po kasi gagamitin po ni Attorney Kapman yung findings, yung result, yung hearing, yung naging result ng hearing po ng Senado sa natuklasan po. Na totoo naman po, napakaraming mga matatalino nating mga judges o hurado na nagsabi na mali ang ginawang proseso sa dating Pangulong Duterte. Kidnapping ang ginawa nito. Takot po silang malaman, lalo-lalo po sa buong mundo, yung ginawa po nila. Kaya po, panay po ngayon ang batikos nila. Hindi po ba? Iniintay na lang po ng taong bayan eh. Iniintay na lang po natin yung talagang isa pa na matibay na ebidensya na magpapatotoo sa ginawa nilang kidnapping ay yung desisyon po ng Korte Suprema. Kamusta na po, Korte Suprema? Kailan nyo po ilalabas ang desisyon sa ginawa po pag-aresto kay dating Pangulong Duterte?
Korte Suprema, hindi po ba yung magbibigay ng resulta, ng sagot sa mga Pilipino kung tama ba ang ginawa ng gobyerno na pag-aresto rito, na hindi man lang nakatuntong kahit sa mababang hukuman ng ating bansa? Okay lang po ba yon? Na hindi nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte sa korte, sa bansa? At ganun din po sa ombudsman. Sila po ang napakatindi po na magpapatotoo sana sa ginawa po sa dating Pangulong Duterte. Pero hanggang ngayon po, hindi po nagsasalita ang ombudsman. Wala po silang desisyon. Lalong-lalo po ron sa dapat kasuhan sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte dahil kidnapping nga ang lumabas. Ayon na mismo yan sa hearing, sa resulta ng hearing sa Senado. Pero hanggang ngayon, nananatili pong bingi, pipi, bulag ang ombudsman po yata at ganun din po yata ang Korte Suprema. Kaya po ngayon, yung ginagawang mali ay naitatama pa nila. Naitatama pa po ng USEC yung ginawang pagkakamali nila na kidnapping. Kasi mismo ang USEC ay nagsalita po yan ng tamang proseso na paghuli ng akusado ng ICC na sinasabing lilitisin nila. Siya mismo nagsabi na hindi po tumama sa aktual na ginawa ng gobyerno sa pangunguna po ng isang general na na-appoint pa. Nagkaroon pa yata ng sinasabing reward dahil nagpakaaso daw po ito at nagpakahayop, nagpaka-pitbull, nagpakaaso daw po ito di umano. Kaya nabigyan ng reward. Hindi kaya? Totoo kaya yan? Kaya yan na lang po, iniintay rin natin mga tambay mga kabayan. Ang Senado, nagsabi po ng totoong nangyari. Ang iniintay na lang natin na magsabi rin ng totoo, ng tunay na ginawa ng pamahalaan, ay ang Korte Suprema at ang Ombudsman. Tingnan po natin kung ano naman ang isasagot ng garbage in, garbage out, mga kababayan. Yung sinasabi ko nga, sasabihan mo na sasabihan ng Vice President na puro bakasyon. Ikaw, subukan mo ipatapon ang kamag-anak mo, mahal mo sa buhay. Patapon. Kahit na asawa mo, ipatapon na hindi na po ito saklaw ng gobyerno. Hindi mo kaya pupuntahan? Ipatapon ng gobyerno? Wala nang jurisdiction ng gobyerno sa mahal mo sa buhay, ipinatapon. Sige nga, pupuntahan mo ba o hindi? Dahil baka sabihan ka nagbabakasyon. Magulang mo, dating Pangulo, hindi nakakuha ng proseso ng batas. Vice President ka, hindi po ba napakasakit nun? Isa kang Vice President, pero kinidnap ng pamahalaan ang tatay mo. Vice President ka? Hindi po ba ito lapastangan? Di po ba? Naglilingkod kang Vice President at yung tatay mo naglingkod na Presidente? Ipinatapon nang walang proseso ng batas? Claire Castro, abogado ka. Ibang klase ka. Dahil ba yan sa pakinabang, sa power, sa pera? Hindi kaya. Kaya, abogado ka. Nababansagang katuloy, abogadong nagpapakabobo, di umano. Dahil sa pakapangyarihan, hindi kaya. Maraming salamat po mga tambay. Yan po, hindi po sila namumulitika, pero araw-araw pong binabatikos ang pamilya Duterte, lalo-lalo ang Vice President. Araw-araw, pero hindi sila namumulitika. Puro trabaho lang daw po sila. Ano po yung trabaho? Pamumulitika. Araw-araw. Wala nga nakitang trabaho ang taong bayan nga. Walang nakikitang trabaho Walang malalaking proyekto Di po ba? Tapos sasabihin nyo, puro trabaho. Puro band-aid. Thank you po mga tambay. Maraming salamat po. Lalo-lalo po sa nagusto po sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. At sa mga nagko-comment po, like, share, subscribe, maraming salamat po. At shoutout po sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob. Thank you po. Shoutout po
Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kabayan sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, bago po tayo magtapos mga kabayan, yung lagi ko pong hiling, pagsama-samahin po natin ang ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na maduktungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Sama po natin sa ating dasal. Thank you po. Sa muli po mga tambay, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.